Alam niyo po ba mga kababayan, meron pong panawagan. Ito pong si Senator Robin Padilla sa mga kababayang Pilipino po natin. Ang nakakapagtaka lang dito, saglit mga kababayan na atupagin niya yung problema ng Pilipinas, lalo na yung matinding pinagdadaanan ngayon ng Pilipinas patungkol po sa pagtaas ng presyo ng petrolyo mga kababayan, kung ano-ano pa ang inaatupag nito pong si Senator Robin Padilla. So ngayon mga kababayan, meron pong panawagan daw itong si Senator Robin Padilla na kung saan huwag daw tawaging terorista ang dating Iranian Supreme Leader mga kababayan dahil nasasaktan daw po sila. So ngayon ito, pakinggan po natin. Hinihingi po namin sa inyo na ang mga panawagan ng kapayapaan na walang katarungan ay nakakasakit po ng aming mga damdamin. Ang pumanaw na Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ay tinuturing ng mga Muslim na spiritual leader. Bakit nung binastos ni dating Pangulong Duterte ang Panginoon at saka ang Santo Papa, hindi ka naman nagsalita ng ganyan? Diba bilang isang Kristiyano at mamamayang Pilipino noong mga panahon na yon, at kung ikaw ay may respeto sa relihiyon ng o religion ng ibang tao, dapat nagbigay ka ng reaksyon sa mga sinabi ni dating Pangulong Duterte noong mga panahon na binabastos niya ang Santo Papa at saka ang Panginoon. O bakit nanahimik ka, Senator Robin Padilla? Tanong lang naman. Anyway, tuloy pa natin. Hindi lamang po siya isang matatawag na leader ng isang bansa. Spiritual leader po. Kung meron po kayong tinatawag na Pope, meron din po kaming tinatawag na spiritual leader. Bakit nga nung binastos si Pope Francis ata yun, mga kababayan, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. At binastos ni dating Pangulong Duterte yung Panginoon, o bakit tahimik si Senator Robin Padilla? Samantalang mga kababayan, nung nanawagan lang naman ng kapayapaan, yung mga kababayang Pilipino po natin, dahil wala na nga ito pong Supreme Leader ng Iran, bigla pong nag-react itong si Senator Robin Padilla at tila nasasaktan daw po siya. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, respeto po sa mga kababayan po nating Muslim. Hindi po natin binabatikos yung inyong religion. Pero dito po sa sinasabi ni Senator Robin Padilla, sana nung mga panahon na binabastos ni Duterte yung Santo Papa at saka ang Panginoon, sana nagsalita din siya. Ano po, hindi man bilang senador, kung hindi bilang isang artista mga kababayan or isang matalik na kaibigan ni Duterte, gaya po ng sabi niya. Anyway, ituloy pa natin. Hinihingi din namin po sa inyo na magdahan-dahan sa pananalita ng mga salitang terorista. Sapagkat kinikilala po namin na si Khamenei ay apo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakasakit po sa amin na binabansagan siyang isang terorista. Hinihingi po namin sa inyo na magdahan-dahan lamang po sa mga panawagan sapagkat nakakasakit po kayo ng isang religion. Sabi nga dito, basahin natin yung sinasabi ng netizen na hindi naman about sa religion ang pinag-uusapan dito kundi sa pagsuporta ng mga terorista. Dito daw po mga kababayan sa Supreme Leader ng Iran. Sabi pa nga dito, huwag kang makialam sa labas. Dito sa loob ng bansa ang problemahin daw po dapat ni Senator Robin Padilla. Kasi nga naman mga kababayan, dapat ang naririnig natin sa kanya solusyon sa problema pinagdadaanan ng Pilipinas. Lalo na po sa pagtaas ng presyo ng petrolyo mga kababayan, dahil nga may mga naiulat na sa ibang lugar umaabot na ng 105 per liter. Yun pong presyo ng petrolyo. So ngayon, dapat Senator Robin Padilla bilang isang senador na ibinoto ng mga kababayang Pilipino po natin, sana ang pinoproblema mo yung problema ng Pilipinas, yung problema ng ating bansa, hindi yung problema ng ibang bansa. Di po ba? So ngayon mga kababayan, kung ang pag-uusapan po talaga natin ay yung pananahimik sa mga matitinding isyo ng Pilipinas, hindi na rin po nawawala dyan ito pong si Sara Duterte. Dahil kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba, nagbigay ng statement ito pong si Vice President Sara Duterte about po sa problema ng Pilipinas about sa petrolyo o pagtaas ng presyo din ng mga bilihin. Pero mga kababayan, sa iba pa mga mahalagang problema ng Pilipinas, tila po tahimik.
ito pong si Vice President Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin itong pagpuna ni former Senator Laila de Lima dito po sa pananahimik ni Sara Duterte patungkol po sa pambabasto sa mga kababaihan. So ngayon ito, i-play po natin. Ngayong Women's Month, kwestiyon ni House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ang umano'y tila pananahimik ng kapwa babae at opisyal ng gobyerno na si Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng anya pambabasto sa kababaihan ng mga kilalang kaalyado ng pamilya Duterte. Ginawa nito ang pahayag sa isang privilege. Sa bagay mga kababayan, paano ba naman pupunahin ni Vice President Sara Duterte itong sinabong suntay, etong sina Atty. Topacio, kung kahit nga siya mismo hinahayaan niya na bastusin siya ng sarili po niyang kaalyado. O bakit po natin nasabi? Baka sabihin ng iba, Jake, ba't mo naman sinasabi yan? Baka fake news ka. Wala ka naman patunay about dyan. So ngayon kung titingnan nyo, ito pong ipinost ni Flo Perez. Basahin po natin at may logo pa ito na SMNI News Channel na kung saan mga kababayan, sabi daw po ni Senator Robin Padilla, ayan I will be a hypocrite kung hindi ko aaminin na minsan nalilibugan din ako kay Madam VP Inday Sara. Bakla ka kung hindi ka attracted sa beauty and brains tulad ni BP. Yun nga lang, tulad ni Kong Suntay, hanggang imagination lang ako. O yan yung sabi ni Senator Robin Padilla, mga kababayan, siya daw ay magiging hipokrito kung hindi daw po niya aminin na minsan nalilibugan din daw po siya kay Sara Duterte. Ano po? So ngayon, paano magsasalita si Sara Duterte ng pagkwestiyon sa pambabasto sa mga kababaihan kung siya mismo na binabastos na ni Senator Robin Padilla ay nananatiling tahimik lamang po at hindi nagsasalita mga kababayan at hinahayaan lamang niya na si Senator Robin Padilla mga kababayan ay magnasa po sa kanya. Ano po? So yan, isang patunay po yan mga kababayan mismong sinabi ni Senator Robin Padilla, magiging hipokrito siya kung di niya aminin na minsan ay nalilibugan daw siya dito daw po kay Sara Duterte. At bakla daw po siya kung hindi daw po siya attracted sa kagandahan daw po at utak ni Sara Duterte. Yun nga lang, tulad daw po ni Bong Suntay, hanggang imagination lang etong si Robin Padilla. Yun yung sabi ni Robin Padilla mga kababayan at yan po ay galing dito sa post ni Flo Perez. Yan po yung source natin. Kasi sabi dito, caption, wow, naka-score din si Inday Sayad kay Boy Sile. Ayaw magpalugi ang mga didiles. Ano kaya sa imagination ni Boy Sile? Nagbaboxing sila ni Sayad sa kabubuhan? Mental gymnastic? Can be sexy, you know? Yan yung sabi dito mga kababayan So ngayon, balik tayo dito mga kababayan. Speech sa Women's Month Plenary Session, araw ng Lunes, March 9. Pero inyo yung urge ni Senator Robin Padilla, minsan gumagana rin pala kay Sara Duterte. May isang kongresistang nagpantasya ng kalaswaan sa isang artista. May isang abogado na mangmang at mayabang na nagsabing kaya nagpo-post ng photos ang isang artista ay para pagnasahan daw at umamin pa siya na pinagnasahan ng isang babaeng kongresista. In the particular cases of Congressman Suntay and Attorney Topacio, we know that their remarks were uttered in light of the impeachment complaint against the Vice President herself. Ang hindi natin gets ay kung bakit si VP Sara ay naaatim na manahimik kahit inaalipusta na ang mga babaeng gaya niya. Kasi nga mga kababayan, kahit si Sara Duterte hinahayaan niya na yung kasamahan niya na senador mga kababayan ay nagkakaroon ng imagination sa kanya at nagkakaroon po ng interes sa kanya. Katulad nga ng sinabi ni Robin Padilla, magiging hipokrito siya kung hindi niya aaminin na nanlilibugan siya kay Vice President Sara Duterte. Yun ay mga kababayan, allegedly sinabi mismo dun sa binasa po nating quote-in-quote. So ngayon mga kababayan, kung yun ay hinahayaan at pinapalampas po ni Vice President Sara Duterte, paano pa natin siya asahan na magsasalita patungkol po dyan sa mga ginagawang kabastusan mga kababayan ng kanya mga kaalyado, katulad ditong sinabong Suntay. At ito pa nga mga kababayan, ng pinakamasaklap pa nga po idinawit ni Bong Suntay si Miss Ann Cortez sa kanyang imagination mga kababayan na wala namang kinalaman doon po sa hearing ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tapos ngayon lumalabas pa
sa mga kaalyado ni Sara Duterte na kasalanan pa ni Miss Ann Curtis na binastos siya nito pong si Bong Suntay. So saan lulugar yung mga kababaihan na walang ibang ginawa kung hindi magtrabaho lang naman mga kababayan at gampanan yung kanilang tungkulin bilang tagapagpasaya ng mga kababayang Pilipino po natin sa industriya ng pag-aartista. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, maliwanag pa sa sikat ng araw kung bakit tahimik at pipe si Vice President sa issue po na yan. Kasi nga, hinahayaan lamang niya na kahit siya ay bastusin ng kanyang mga kaalyado. Anyway, tuloy pa natin. Dahil ba sa kakampi niya ang nagsalita? Tanong pa ng kongresista na kilalang pangunahing kritiko ng mga Duterte. Ano ba para sa pangalawang pangulo ang mas mahalaga? Dignidad ng kababaihan o personal at partisan interest? Muli rin itong naungkat ang tila pananahimik din ni VP Duterte sa isyu ng pang-aagrabyado ng China sa Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea at umano'y paglabag sa batas na ginawa ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Katulad din ba ito ng pananahimik ni VP Sara sa pananakop ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea? Gaya ba ito sa pagtikom ng kanyang bibig sa harap ng pambabastos ng Chinese Embassy sa mga kapwa niya opisyal ng gobyerno? Gaya rin kaya ito ng pananahimik ni VP Sara sa malinaw na inciting to sedition na ginawa ng kanyang ama sa isang rally sa Davao na hinikayat na mag-alsa ang militar? Samantala, wala pang tugon kaugnay ng issue si VP Duterte. Si Congresswoman De Lima ang endorser ng ikatlong impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Rosalie. Saka mga kababayan, take note ha, paano magiging presidente yung isang taong walang malasakit sa teritoryo ng Pilipinas? Paano magiging presidente yung isang tao na tahimik sa issue ng pambabasto sa mga kababaihan? Alam nyo mga kababayan, yung ganyang klase ng tao na tahimik sa mga mahalagang usapin, hindi po pwede maging presidente yan. Dahil ang kailangan po nating leader sa susunod na eleksyon mga kababayan ay yung taong may malasakit sa mga kababayang Pilipino po natin at syempre may malasakit din sa teritoryo ng Pilipinas at may malasakit din sa kapakanan at seguridad ng mga kababayan po nating kababaihan. At hindi isisisi, take note mga kababayan at hindi isisisi yung pagkakamali niya bilang sekretary ng DepEd sa mga teacher. Yan yung pinakamasaklap mga kababayan na talagang hindi katanggap-tanggap na narinig ko dito po kay Vice President Sara Duterte. At take note mga kababayan, ang isa pa dito, huwag kayong pipili ng leader na ipagbabawal yung pagbibisikleta na mga kababayang Pilipino po natin dahil nakakabawas daw po yon sa enerhiya ng bansa. So huwag kayong pipili ng ganyang presidente. Pero ngayon, mga kababayan, na maliwanag po dito, talagang unti-unti nang nakikita at naririnig ng taong bayan kung gaano ka-weak ito pong si Vice President Sara Duterte. Kaya nga po hindi pwedeng maging leader ng Pilipinas yan dahil kung sa mismong ambush interview nga hindi makasagot, paano pa kaya sa mga bilateral summit? Diba? Paano magiging presidente yan mga kababayan? Kung sa mismong issue ng Pilipinas, tahimik, paano pa kaya pag siya na ang presidente? O paano magiging presidente yan kung hindi nagtatrabaho? Ano na lang ang mangyayari sa Pilipinas? Di po ba mga kababayan? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa issue na yan? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan mga kababayan.